Overdue na ang TikTok Pay Later ko. Ano nga ba ang nangyari? Tara, alamin natin. So ito nga, inopen ko na yung TikTok ko, tapos dumiretso na ako agad sa aking TikTok shop. Kasi nga nagpa-late payment ako ng isang araw para malaman kung ano yung mga posibilidad na pwede mangyari kapag na-overdue ang ating TikTok Pay Later. So ito, kung makikita ninyo na 1 day overdue ako, ang amount due ko is 953 and 55 centavos. So ano nga ba ang nangyari nung na-late ako ng isang araw? So ito na nga, 3 days bago ako mag-due date. Although 2 beses lang naman sila nag-text, which is nung 3 days, which is 3 days bago ako mag-due date, at yung 1 day overdue na ako. Although 2 beses lang sila nag-text, ibahin nyo yung calls. Dahil tinadtad talaga ako ng calls ng iba't ibang number. Pero unlike sa home credit na pag tumatawag sa'yo is nagsistart sa 02, ito is 09, which is pang Pilipinas talaga. So how about naman yung late payment fee? Ano nga ba? Wala kasi akong makitang nasabi na may late payment fee ang TikTok Pay Later. Kaya ang naisip ko is chat na lang yung customer service ng TikTok Pay Later. Hindi nyo pa alam kung paano i-chat yung TikTok Pay Later customer service or live agent. Meron akong tutorial, ilalagay ko na lang yung link sa baba. So ito nga, at ang sabi nila, ang late payment fee 0.16% sa unang 2 araw. Ako, dahil nga 1 day late lang ako, ang late payment fee ko lang ay 0.16%. Which is pumapatak lang ng mga 2 or piso. I don't know, tignan nyo na lang. Kwentahin nyo na lang. Tapos yung pinakamataas na late payment fee nila, hindi lalagpas sa 20% ng principal na utang ninyo. Kung kayo ay may utang na 1,000 at yung 20% ng 1,000 ay 200. So yun yung magiging pinaka late payment nyo sa isang buwan. So correct me if I'm wrong ha. Or mali ba yung pagkakaintindi ko, comment nyo lang sa baba. So yun nga na, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang.